Happy Friday, beautiful people! Ngayon nga ang huling araw ng mga bata sa school at eto na ang ating skincare routine. Naglagay na tayo ng serum at ang ating sunscreen and moisturizer combo in one. Siyempre pa tayo ay naglagay din ng pampapula ng ating labi kaya naman maarte yarn. Si Bunso nga ay tapos nang kumain dahil ngayon nga ay half day lang sila. Tinapay lang ang kanyang kinain. Nag-update na si Mama ng kalendaryo at binuksan ko na nga ang ating kurtina para papasukin ang haring araw. Pinakain ko na din ang ating guinea pigs na si Nugget at Piggy Smalls at ready na nga silang enjoyin ang kanilang almusal. Tingnan niyo naman mga kapamilya and ka-reels ang ating mga houseplants, talaga namang napakaganda. Araw-araw ko nga yung kinakausap, kahit na hindi sila sumasagot ay for the go lang tayo. Dahil why not chalk not? Ang bromeliad nga na yan ay galing kay Daddy at dahil ngayon nga ay trash collection, ay ihinabol ko na ang ating basurang nakolekta sa kitchen. Pagkatapos nga niyan ay bumalik na tayo sa loob ng bahay para naman maglinis ng ating family room. Bago nga tayo pumasok sa work ay sinisigurado natin na maayos ang ating kapaligiran dahil nagiging angry bird tayo sa makalat na bahay. E di wow, siopaw! Si Bunso nga ay nag-unload na ng kanyang bag para nga kunin ang iba pa niyang gamit sa kanyang locker. Nag-brew na tayo ng ating black coffee at talaga namang enjoy na enjoy si Mama. Tingnan niyo naman ang ating mga coffee pods. Talagang nakajackpot tayo nung isang araw sa Giant at punong-puno na naman ang ating lalagyanan. Kaya naman, thank you Lord sa ating blessings na kape. At nirefillan pa natin at talaga namang enjoy yan. Nagtapon na din ng mga basura ang ating mga anak at hello naman kay Olivia the Pig. For today's breakfast nga ay kumain lang tayo ng isang chocolate brioche. Dahil busy pa din ang araw ni Daddy ay pinagbaon ko ulit siya ng sweet Lebanon bologna with provolone cheese. Hindi pwedeng mawala ang pagkain ng ating Daddy sa trabaho dahil napaka-busy nga ng kanyang araw. Siyempre pa maliban dyan ay pinagbaon ko rin siya ng kanyang kape. Pagkatapos ngang ma-unload ni ate ang dishwasher ay inilagay ko na ang maduduming pinagamitan sa kitchen. Nagpe-prepare na nga ang pumasok si Daddy at si JJ. Ready na tayong maghatid sa ating mga anak for the last day of the school year. Napagtagumpayan na naman natin ang isang taon na hatid sundo sa ating mga anak. At as always, habang tayo ngayon nade-drive, kahit na sa kahuli-hulihang araw ng kanilang school ay patuloy pa rin si Mama sa pag-remind sa ating mga bagets to always make good choices at mas piliing mas maging mabuting tao. Hindi tayo magsasawa dahil yan nga ang ating trabaho bilang mga magulang. Siguro nga ay sawang-sawa nang makinig ang aking mga anak sa aking litanya pero I don't care, Care Bear. Ayun na nga si JJ at si ate ay inayos talaga ng bonggang-bongga ang kanyang outfit for today. Dalaga na talaga ang aking panganay at hindi na mapigilan ang kanyang paglaki. Pagkatapos nga niyan ay nag-drive na tayo at meron lang tayong dalawang pasyente for today dahil nga half day lang ang pasok ng aking mga anak. Ang mga pasyente nga natin ngayon ay talaga namang napakalalayo. Ang first patient ko nga ay almost 30 minutes away. At tingnan nyo naman ang ating daan, papunta na naman tayo sa countryside. Isang malaking palayan at taniman na naman yan ng mais. Kapag ganito nga ang ating travel ay medyo inaantok tayo kaya naman inaaliw na lang ni Mama ang kanyang sarili. Kung nakita nyo nga ang bar na yan ay napakarami ng alagang kabayo at baka. Talaga namang narito na tayo sa dulo ng walang hanggan. Pagkatapos nga natin kitain ang ating first patient ay nag-drive na tayo para sa ating last patient of the day. At yan nga ay umabot ng 40 minutes away. Nagpalit ulit tayo ng badge at syempre pauminom muna tayo ng tubig. Dahil ngayon nga ay half day lang ang ating trabaho ay hindi na nga ako nagbaon ng ating kape. Pagkatapos nating pumunta sa ating huling pasyente ay nag-drive na tayo pabalik sa kabihasnan. Medyo antok na rin at medyo gutom na nga tayo sa mga oras na yan pero sa bahay na lang tayo kakain.
Tingnan niyo naman ang neighborhood ni patient number 2. Napakalalaki talaga ng bahay at ang gaganda rin. Nakaramdam na tayo ng gutom at wala nga tayong baon ngayon kung hindi ang pepero at pinapapak-papak na natin yan habang tayo ay nagmamaneho. Nilakasan ko na nga rin ang ating tugtog sa mga oras na yan dahil kung nakita nyo nga ay napakahaba at napaka-boring ng ating drive. Talaga namang nandito na tayo sa countryside at mas marami pa nga dito ang makikita mong animals kesa sa mga bahay. Dumaan muna tayo sa Giant at nakasale niya ang kanilang corn for 25 cents. Ang plantain naman ay 3 for $2 at kumuha nga tayo para gawing turon. Bumili din ako ng honeydew pineapple at tingin-tingin na naman tayo na mga nakasale na meat. Kumuha tayo ng isang ribeye at yan nga ang paborito ni JJ. Bumili din tayo ng swai fillet at yan din ay naka-sale. Nag-self-checkout na nga si Mama dahil tayo ay nagmamadali na. Bumalik sa kanilang school para naman tayo ay umabot for dismissal. 10:50 nga ang labas ng mga bata at eto na tayo sa interstate kung saan marami tayong kasabayang malalaking truck. Mataas na rin at sikat ang ating haring araw. Dito na nga si Mama sa campus at ayan na ang mga school bus. Ito na ang ating huling sundo sa ating mga anak for the school year. Nawala na nga dumating si Bunso at sumunod na din ang ating ate. Medyo naluluha-luha pa nga ang aking panganay dahil talaga naman nag-enjoy siya sa school ngayong taon. Ang mga teachers nga ay nagwi-wave sa mga estudyante. Pagka-uwi natin sa bahay pasado alas 11:15 ay hiniwa ko muna at tinanggal ang ibabaw ng ating pinya. Susubukan nating patubuin yan at maganda nga itong houseplant. Tingnan nyo naman ang napakagandang gadget na gamit natin sa paghiwa-hiwa ng pineapple. Yan nga ay from Pampered Chef at napakabilis mo lang talagang balatan ang pineapple. Nakatanggap din ako ng text sa kaibigan ng aking bunso at niyaya nga siya sa end of the year party kaya naman si Mama ay nagmadaling mag-bake ng mga cookies. Siyempre naman, nakakahiyang papuntahin si Bunso nang wala siyang bitbit at kahit na nga hindi sila nagre-require na magdala ng pagkain ay nag-bake pa rin tayo para naman ma-enjoy ng mga bagets. At siyempre pa dahil tayo ang nag-bake, tayo rin ang unang titikim at ayan nga ang ating lemon at confetti cookies. Napakasarap talaga at kung hindi tayo makapagpigil ay kaya nating umubos ng 5 piraso pero tayo nga ay nag-iingat sa ating asukal. 12:30 na nga nang tayo ay matapos mag-bake dito sa kusina at pinalamig ko lang yan at inilagay na nga natin yan sa container. Inihatid ko na nga si Bunso sa mga oras na yan at nag-text nga ang isang nanay at talaga namang enjoy daw ang mga bata sa pagkain ng ating cookies. Kaya naman winner na naman. Sa upper deck na nga kami kumain ng pananghalian at pasado alauna na nga yan. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Remember, family time is the best time. And every gising with your family is a blessing. Bye-bye!